Nabalot nga po ng abo ang ilang bayan sa Albay, bunsod po ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kita nga po sa drone video ng News 5 ang makapal na abong bumanot sa malaking bahagi ng ginubatan doon sa Albay. Ang lahat kasi po ng bubong ng bahay at ilang pang mga gusali, pati nga simbahan, ay natabunan po na makapal na abo. Halos wala rin po makita ang mga motorista sa mga kalsada dahil po sa naipong abo sa daanan. Namatay din po ang ilang baka at kalabaw dahil po sa volcanic ash fall. Paliwanag po naman ng PHIVOLCS, wala pong pagsabog na nangyari. Ito'y epekto po raw ng pyroclastic density currents o uson na mabilis po at napakainit na agos ng pinagsamang tipak na bato at ilang pang volcanic elements na dumausdos sa dalisdis ng bulkan. Natili pa rin po ang alert level 3 sa Mayon nang dahil sa mga aktibidad nito. Hindi pala ito major eruption. So nung pong weekend, iba ho yung sinasabing mga bali-balita. So iba ho ang turing nila ngayon dito. Ang tawag daw dito ay pyroclastic density currents o uson. Samantala sa kaugnay na balita mga kapatid, suspendido po ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at mga pribadong eskwelahan sa Ginubatan Albay. Ngayong Lunes po yan, Mayo 4. Dahil pa rin yan sa epekto ng matinding ashfall, bunsod nga ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Ginubatan, sakop po ng class suspension maging ang mga non-teaching personnel. Pinayuhan ng LGU ang publiko na manatili sa kanilang bahay at magsuot nga ng N95 face mask kung kinakailangang lumabas para makaiwas sa banta ng sakit. Sa ilang pang mga tampok na balita, bumuelta po naman ang ilang mga mambabatas sa paratang ni Vice President Sara Duterte na fishing expedition lamang ang gumugulong na impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, masyadong marami at malalaki ang mga ebidensyang nabunyag laban sa bise. Kung fishing expedition naman daw ang impeachment proceedings, ito raw po'y maikukumpara sa pating at balyena ang nakuha nilang mga ebidensya. Gate ni Ridon, hindi raw puro espekulasyon lamang ang mga paratang laban sa bise dahil matibay ang mga dokumento at bank records na nabisto sa mga pagdinig. Kabilang nga po dito ang mahigit na 6 na bilyong pisong questionableng transaksyon sa bank accounts ng bise at ng kanyang mister. Ngayon pong araw ay nakatakdang pagbotohan ng House Committee on Justice ang committee report para maisumite sa plenaryo ang impeachment laban sa Vice Presidente. Nakatakda namang ipresenta sa Senate Blue Ribbon Committee Chair o ni Chair Senator Ping Lacson ang resulta ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Ngayong araw po yan mga kapatid. Plano ang isa publiko ni Lacson ang kanyang report sa pamamagitan po ng isang privilege speech. Kasabay ng pagbubukas ng sesyon mamaya. Ayon kay Lacson, mas malala pa sa pork barrel scam noon ang korupsyon sa mga flood control projects. Balak daw niyang magpresenta ng ilang karagdagang ebidensya at dokumento sa kanyang speech na hindi natalakay sa pagdinig ng Senado. Sa ngayon, 6 na pirma na lamang ang nakukuha o 6 na pirma pa lang ang nakukuha ni Lacson sa kanyang partial committee report. Tagumpay po naman ang ika-4 na civilian mission ng Atenito Coalition sa West Philippine Sea kahit na ilang beses silang sinubukang itaboy ng China. Bago po nakarating sa Pag-asa Island, ilang pong beses na niradyohan at sinubukang paalisin ng China Coast Guard ang barkong sinasakyan ng grupo pero hindi sila natinag hanggang sa makarating sa isla at mamahagi nga po ng mga donasyong gasolina, school supplies at mga gamot. Nagdaos din po ng medical mission sa isla ang grupo at nagtirik pa ng watawat ng Pilipinas sa sandbar malapit sa isla. Pinuriho naman ng AFP ang civilian mission ng grupo na simbolo raw ho sa pagtataguyod ng soberenya ng bansa sa West Philippine Sea. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.